So dito na tayo mga ka-groomers sa long tail, long body or Randa. And this is breed by John Risutin by Bullingit Line. So shout out to Bullingit Line na. And hello mga ka-groomers, good morning. So today gagawin natin since matagal-tagal na tayo hindi nakapag-content. So and also marami kasing nagtatanong marami kasing nagtatanong na paano ba daw mag-select ng Oranda, Rancho, Ryuken, like those kind of questions ba. So ang gagawin natin today or for this content is magbibigay ako ng mga tips, simple tips on how I select. I personally select Oranda, Rancho, Ryuken, like ganyan. So set up muna natin itong viewing tank natin mga groomers. Okay. Okay. And then okay. So dito na tayo mga ka-groomers sa long tail, long body or Randa. And this is breed by John Risutin by Bullingit Line. So shout out to Bullingit Line na. And as you can see mga ka-groomers, ito ay mga jumbo at saka large na ata yung redhead. And as you've noticed, as I mentioned, maganda talaga ang Oranda pag may wen. So, aside from the wen mga ka-groomers, yung back nila, yung sa may dorsal, makapal. Ito, dapat dito makapal. And yung dorsal spine ata yung tawag nila, sobrang kapal. Aside from the dorsal spine, yung caudal or tail nila, angle, 45 degrees.
makapal yung mga finnage nila, especially on the caudal. Kasi pag hindi makapal yung caudal, mga hagroomers, lumalaylay yung caudal or tail ng isda pag lumalangoy. Medyo hindi siya magandang tingnan para sa show ba. So hindi siya ideal pag laylay. Medyo iba compared sa mga ganyan na mga makapal talaga ang finnage, and at saka naka 45 degrees angle ang caudal or tail. And aside from that, long body, as I mentioned mga hagroomers, matagal talaga mag belly drop. Ito bata pa to 4 months, 5 months old pa to, pero jumbo na ito at saka large ata yung isa. So malaki na yan And again, as I mentioned, matagal sila mag belly drop. So for sure ito, lalaki pa tong dalawa na 6 to sila mga groomers pero hindi ko lang nilagay lahat kasi iniiwasan ko na magbanggaan, baka ma-damage pa yung dorsal at saka caudal. So ito lang dalawa sample natin. May 4 pa doon na redhead na mga ganito rin. Same lang, 6 lang kasi yung talaga sinelect ko talaga para ilagay dito sa pool para ma-maintain talaga yung quality ng isda para sa future show na rin. So again, going back, so yung kulay nila mga ka-groomers, iba talaga pag naka-direct sunlight. Ang maganda din naman ang result ng naka-indoor using spectrum light. Shout out to Sir Tango, siya lang yung alam ko for now talaga na maganda talaga ang result sa paggamit ng spectrum light. Medyo may katagalan na lang. Aside from the direct sunlight talaga, madali talaga magpakulay. Small pa lang yung isda, labas talaga ang kulay pag naka-direct sunlight. Given mga ka-groomers na maganda ang line or parents ng isda. Kasi hindi naman lahat ng isda na direct sunlight kumaganda. Okay, i-clarify ko lang kasi yung iba nagtatanong bakit ganun. Matagal na to sa akin, ganito pa rin ang kulay, naka-direct sunlight naman yung isda. So, first of all, we need to consider the genes, kung saan nanggaling ang parents, saan nanggaling ang grandparents ng isda. Ganyan yung kino-consider natin mga groomers. Kasi yung iba, bili lang sa ganyan, mura daw, maganda, sabi ni seller. So, sana naman sa lahat ng seller or breeder, let's be honest sa mga sa mga buyers natin. Wag yung puro misinformation or sales talk lang yung ginagawa natin. Isa rin yan kasi sa nagpapahina sa sales nyo or sa nagpapaano sa industry natin, humihila pababa. Kasi para lang maka-sale, hindi ko naman nila lahat, or para lang makabenta is ganito, quality to, potential to. So, again, I respect sa mga breeders, groomers, sellers, iba-iba ang standards natin sa pagpili ng isda. Okay? Sa mga buyers dyan, iba-iba po talaga ang standards. So, ang gusto ko lang sana, i-request ko lang sana is let's be honest on our buyers, mga groomers. Kasi pag wala si buyer, wala si groomer, sino na ang bibili ng isda nyo or paano lalaki yung industry natin? That's the reason why, if possible talaga, upgrade tayo ng mga breeders natin para hindi tayo mapag-iwanan when we talk about quality. Okay? Kasi maraming magagaling na groomer, especially now, grabe ang mga groomer from Luzon, Visayas, and Mindanao. Napaka magagaling na talaga ng mga kahit newbie, kasi may mga tutorial na sa YouTube na pwede nating tingnan, pagkunan ng mga information, ideas. So si groomer gagaling talaga yan. Kahit pa sabihin natin ilang months pa yan nag-groom ng isda, given na maganda yung quality ng isda na binibigay ni breeder, ni seller sa mga buyers. Then, additional information na nakukuha sa YouTube, of course, for sure talaga mga groomers, gaganda talaga ang isda nyo. Pero, again, please expect na medyo magastos talaga ang hobby na ito pag nag-groom tayo ng isda. Sa pagbili pa lang natin ng setup natin, aquarium pond or ponds,
Sa pag-set up, libo-libo na yung i-real talk ko na lang kayo mga groomers ha. Thousands of peso na talaga ang gagastusin natin. Filtration, set up ng tank, stand, yan. Medyo malakihang gastos na yan mga ka-groomers. Yan yung pinakauna sanang gawin as a groomer or collector, yung paglalagyan. Yung unahin yung mga ka-groomers. Yun yung paglalagyan. Yun ang isda nyo. Kasi ang isda, marami tayong mabibiling isda sa mga respective breeders, sellers, and groomers. So, pwede na yan to follow. Unahin natin yung paglalagyan. Kasi ang nangyayari ng iba, inuuna nila yung isda kasi daw mura, maganda. Sabi ni seller, ni breeder, ni groomer. Tapos, wala tayong paglalagyan na proper na paglalagyan. Lalagay lang natin sa ganito, ganyan. Pag pumangit si isda, masisira yung nagbenta. Kasi sabi mo ganito, maganda, hindi naman gumanda. Yun mga groomers. Isa kasi sa factor sa pagpapaganda ng isda or pag-groom ng isda is yung proper filtration, water quality, yung mga high protein na pagkain. Yan yung i-consider na hindi yung basta kinaka-direct sunlight lang at saka papakainin, gaganda na yung isda. Hindi po mga ka-groomers. Again, I just want to inform you, kung willing kayo gumasto sa hobby na ito, given na maganda yung isda na nabili or nakuha niyo, 99.9% gaganda talaga ang isda ng mga groomers. Basta willing lang kayo gumastos. Especially gusto nyong sumali sa mga shows, gagastos talaga kayo ng gagastos sa isda, sa pagpapaganda ng isda. Hindi pa kasali dyan yung gagastusin sa pag-handle, sa pag-ship, sa entry fee, ganyan. Para ma-idea lang po yung mga ka-groomers natin na gustong mag-showcase ng mga ginugroom nila na isda sa mga actual shows. Sobrang magastos ang actual compared to online. Okay, si online 350 lang naman ang registration. Si actual medyo by category, by size kasi si actual. So small, medium, large, jumbo, super jumbo. So again mga ka-groomers, let's support each other. Groomer, breeder, seller, please magtulungan tayo. Let's just enjoy the hobby mga ka-groomers. And again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.